ang lalabas ng kanilang mga bahay, lalo na mamayang alas 8 ng gabi o simula mamayang alas 8 ng gabi dahil yan ang kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon 1 dito sa Aurora. So ilang oras na lamang ay posibleng mas maramdaman pa namin dito sa Aurora ang mas mabagsik na hangin at malakas na ulan at maging yung lakas ng alon na humahampas dito dahil nga sa inaasang napakalaking storm surge. Sen. Dennis, nakakasiguro kaya yung LGU na talagang lumikas lahat, di ba? Kasi nga forced evacuation. Pero yung iba kasi nating kababayan, may iba bumabalik pa yung mga padre de pamilya para tignan yung kanilang tahanan, yung mga gamit. Sigurado kaya na lahat ay nakaalis na? Yun ang kanilang tinitiyak na dapat wala na mga naiiwan sa mga bahay, lalo na itong mga nasa coastal areas. Kaya kanina may mga pulis na nakasama sa pagpapalikas. Ang dalangin na lamang ng mga otoridad dito ay wala naging pasaway at hindi bumalik o wala talagang nagtago, nagpaiwan doon sa kanilang tahanan. Dahil kung ano man ang mangyari, ang sabi ng mga otoridad, ginawa na nila ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Zen. At klaruhin ko lang, Dennis, yung tungkol sa mga turista. Alam naman natin, tourist destination yan. Ano ba yun? Pinauwi na sila? Dahil sabi mo nga ay sarado na yung mga hotel dyan at nag-aalala lang tayo syempre na may mga mas stranded na mga turista dyan. Kahapon pa, Zen, ay wala nang tumatanggap ng mga hotel, ng mga turista. Kailan sila na din yung mga booking at kahapon habang may oras pa, pinauwi na yung mga turista. So may mga ilang hotel dito na bukas, pero yun yung malalayo na sa tabing dagat. Pero hindi na rin sila halos tumatanggap ng turista. Katunayan, dito kami sa May Sabang Beach. Ito yung lugar na maraming hotel at talagang ito yung lugar na dinarayo ng mga turista. Ang naririto na lang halos ay ilang international media at mga storm chasers na nagbo-monitor sa paparating na Super Typhoon 1. Zen. Okay. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Dennis Dato.